Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabihin mo naman sa katabi mo, bless ka na sa pangalan ng Jesus. Bless ka na. Tayo po ay ika-3 linggo na po ng Setyembre. Patuloy na tayo pinupurihan ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Awit 4 verses 1 and 2. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos. Kay dakila mong talaga. Karangalan, kamahalan, lubos na nadaraptan ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangitan mo'y tolda, ng kamay mo ang naglaladlad. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakabasan sa kanyang salita. I-welcome po natin ang ating mga new attendee po na si Lay, si Therese, at si Ate Jessica po. Purihin ang Panginoon. Handa na ba ang lahat na papurihan ng ang ating Panginoon at pagsumamba? Pangunahan tayo ng papuri at pag-awit ng ating worship team at susundan nito ng paunang panalangin ni Kaden Arizala. Check. We praise the Lord God. Itong tunay na Diyos, wala nang iba. Awitan natin siya, ikaw ang tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. We worship you, Father God. Today, ikaw lamang aming itataas sa araw ito. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord God. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian mong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Yes, Lord God. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, O God. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin
Isisigaw sa buong mundo. Oh, sisigaw namin, Panginoon. Isisigaw sa buong mundo. Ganda kilaan mo. Amang banal ang pinapangyarihan sa lahat, Lord. Pinupuri ka po namin, Lord God. Ikaw lang ang sasambahin. Tunay nga po ikaw lang tunay na Diyos, Lord. Wala po kami pupurihan sa sasambahin kundi ikaw lamang, Lord. At Lord, kami po ay humingi ng kapatawaran sa araw na to. Kami pakalinisin niyo, Lord, upang kami maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Patawarin niyo pong bawat isa sa amin. May gawa kami pagkakasasala sa inyo at pagkukulang. Pinapatawad din po namin ang mga nagkasasala sa amin at nawa ang lahat ng aming nagawa ng kasalanan ay papatawad din po kami, Lord. Lord, kayo po patuloy na magkabay sa amin sa araw na to. Sa lahat ng aming gagawin, kayo po ang manguna, Lord. Ikaw lang aming pong pupurihin at tataas, Lord. Patuloy niyo po ang bigyan ng mga biyaya, Lord God. Itataas ko din po sa inyo lahat ng mga may sakit, Lord. Naway kayo patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila. Kung ano man po ang kanila pinagdadaanan. At naway kayo po ang mag-comfort sa kanila, Lord, at magpagaling sa kanila, Lord God. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, Lord. Kayo po ang patuloy na manguna at magpuspos sa amin ng inyong Santong Espiritu, Lord. Maraming salamat po sa lahat, Lord God. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matupay sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Amen. Good morning. Good morning po sa ating lahat, laro na rin din po sa kanilang mga bahay. Good morning po sa inyo. Welcome po sa ating pananambahan. Bago tayo magsimula sa ating papuri at pagsayaw sa ating Panginoong Diyos na buhay, tayo po'y magkamustahan muna at magkamayan sapagkat may purpose si God kung bakit tayo naririto. Amen? Amen. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit tayo nandito. Amen. Hallelujah. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Amen. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay naririto. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay naririto. Huwag tayong magtataka kung bakit tayo gumanda. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay maganda. Amen! Maganda ang yan. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay maganda. Amen! Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay gumaganda. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay gumaganda. Para naman sa mga kalalakihan, huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay bumobogi. Yes, guwapo! Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay bumobogi. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay bumobogi. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay bumobogi.
tayo magtataka bakit tayo masaya. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay masaya. Amen! Napakasaya natin sa Panginoon. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay masaya. saya. Ang Panginoon Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay masaya. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay masaya. Huwag tayo magtataka, bakit tayo nagpupuri? Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay nagpupuri. Amen! Hallelujah! Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay nagpupuri. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay nagpupuri. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay nagpupuri. Amen. Kung bakit ikaw ay nagpupuri. kung bakit ikaw ay nagpupuri. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa banal na salita, pag inuna natin si Lord at ginawa nating number one sa ating buhay, ang lahat ng aspeto ng pagpapala ay darating sa ating buhay. Amen po ba? Amen! Amen. Kaya gawin natin siyang number one sa ating puso. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen! Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Amen. Kapayapaan kapayapaan na
nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang, ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen, hallelujah. Ako'y tinulad mo. Ako ay tinulad mo. Sa agila lilipad, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang, ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay, mga salita mo ay, mga salita mo ay di nagbabago. Amen. Tunay nga hindi nagbabago ang iyong salita. Amen. Hallelujah. Lord, tunay nga hindi nagbabago sa amin at wala kang katulad. Ikaw lamang ang aming natatanging Panginoong Jesus at wala nang iba at wala itong katulad. Ikaw nga ang tunay na Diyos sa amin. Hallelujah. Let's continue worship our Lord God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Uwitin ko man. Yes, come on, church. Wala kang katulad.
Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh yes, to God, wala kang katulad. Awitin ko man. Yes, church, let's sing to the Lord. Let's praise Him and worship Him today. Kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Oh, ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad. Let's church, let's sing all together. Wala kang katulad. Hingin sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang
panahon. sa habang panahon, Yes, oh God, sa habang panahon. Yes, oh God, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Panginoong Ama, tunay nga pong wala kang katulad. Nag-iisa ka lamang sa aming puso. Higit pa sa number 1, kundi you're the only one, Panginoon. Kaya ikaw ang tunay na Diyos na buhay sa aming puso, sa bawat sa aming isa. Maraming salamat, Panginoon, na kilala mo kami at tinanggap mo kami. We will worship you habang kami nabubuhay, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli ni-welcome ko po ang bawat isa at sa ating mga bagong kapatid na sila Lay, Therese at si Sister Jessica po. Welcome po sa ating panambahan. Ngayon po inaanyayahan ko po ang bawat isa na kung sino po ang gustong maghayag kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay, maaari lang po pumunta rito sa harapan. Good morning po. Ako po ulit. Ayan, nagpapasalamat lang po ako kay Lord sa panibagong taon na binigay niya po kay Boom Boom. Yay! Hi, say hi. Yay! Ayan, nagpapasalamat lang po ako sa patuloy na pagbibigay niya ng blessing hindi lang sa buhay ng anak ko po, kundi sa buong pamilya po namin. Sa patuloy na pagpo-provide po ng trabaho para po sa amin at sa mga pangangailangan po namin. Kasi minsan kung kailan po kami parang namamroblema, saka po may biglang dumarating na blessing. Kaya tunay nga pong pag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon at itataas at dadalangin po natin sa Kanya ang lahat, ay wala pong imposible at di niya po tayo pababayaan. Kaya to God be the glory lang po. Ako rin po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Nitong mga nakaraang araw na puro po schoolworks na kahit po hectic po yung schedule, yun po nasusurvive pa rin po na although mahirap po kasi po nangangapa po sa college pero wala naman po mahirap kung si Lord po ang katulong natin, yun po. Meron pa po ba? Ayun po, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako rin po nagpapasalamat po ko una sa panibagong taon na binigay po niya sa ate ko, bagamat wala po siya rito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat po sa Kanya, dun sa Kanyang trabaho. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil lately po ay nakaranas po kami ng problem sa business namin, pero nandun po yung guide niya. Ayun po, katulad po sinabi ni Potts, ano lang po natin sa panalangin at ibigay po natin sa Kanya lahat. At siya po ay tumutugon sa ating mga pangangailangan po. To God be the glory po. Good morning po everyone. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na binibigay ni Lord. Yan. Tapos sa mga protection po, guide. Tapos sa school po, di po. Ningatan niya po ako, di niya po ako pinapahiya sa mga ano po. Nagpapasalamat din po ako dahil may na-invite po akong dalawa. Tapos sana magpatuloy na din po sila. Kaya ko. Yun lang po. Salamat po. I just would like to praise God and worship Him and give Him thanks. Nandito ako ngayon. Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastora Mila para po sa ating pastoral prayer, si Pastor Kaloy. Sige mga kapatid, tayo magsitayo, tayo mananalangin, kasama ang ating mga bulilit. Sige. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, nandito muli kami, Panginoon, sa umagang ito, nakatipon bilang iyong mga anak. At alam ko, Panginoon, na sa oras nito, Lord, ay Ikaw, Lord, ay nakatunghay sa aming mga ginagawa. At alam ko, Panginoon, na sa umagang ito, Lord, ay kasama ka namin. Dakilang Diyos, alam ko, Panginoon, na sa aking mga kapatiran, Lord, na nandito, alam ko, Lord, na may mga suliranin ang bawat isa, may mga problema ang bawat isa, at sa mga hindi kadahilanan, Panginoon, hindi namin alam mga kadahilanan, ang iba, Lord, ay wala sa lugar na ito. Ngunit alam ko, Panginoon, na Ikaw, Lord, ay kaya mo, Lord, bigyan ng kalakasan ng bawat isa. Yun na yung, Lord, ay may mga pigatay sa kanila mga puso na mapaglabanan nila, Panginoon, ang kanilang mga problema dahil Ikaw, Lord, ang kanilang kasama. Hindi namin, Lord, kaya ang aming mga dinaranas na mga pagsubok.
Hindi namin kaya, Lord, ang mga dinadanas namin ng mga problema kung wala ka, Lord, sa amin. Kaya Lord, kami nagpapasalamat na Ikaw ay ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman na palagi naming kasama, Lord, sa aming buhay. Kaya kami, Lord, ay nagpapasalamat at kami, Lord, ay isinisigaw na aming puso na Ikaw lamang, Lord, ang aming paglilingkuran at aming pupurihin at aming sasambahin. Kaya Lord, sa oras ito, Panginoon, ang aking mga kapatiran, Lord, na nandito, Lord, ay i-bless mong kanilang mga buhay. Sa lahat, Lord, ang aspito, Panginoon, ng kanilang buhay, Lord, ay ipagkaloob mo, Panginoon. Dakilang Diyos, ganun din po, Panginoon, kung ano man, Lord, ang aming mga karamdaman, sa lahat, Lord, ang aming mga kapatiran, alam ko, Lord, na handa ka, Lord, na bigyan ito ng kagalingan. At para, Lord, sa aming mga anak, sa aming mga apo na nandito, Lord, ay dalangin namin, Panginoon, na Lord, na sila, Lord, ay palakihin mo at alam ko, Panginoon, na may purpose sa bawat isa sa kanila. Mula, Lord, sa kanilang maliit na pangangatawan, alam ko, Lord, na ginagamit mo sila at alam ko, Panginoon, na sa darating na panahon, Lord, itong mga bata na ito, sila naman, Panginoon, ang gagamitin mo at sila, Lord, ay papalit, Panginoon, sa amin. At alam ko, Lord, na ang bawat isa ay may hangganan ang buhay. Palakihin mo sila, Lord, na may pagmamahal sa kanilang magulang, may paggalang, at higit sa lahat, Lord, may pag-ibig sa iyo at may takot sila sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat at Ikaw, Lord, ang nag-guide sa kanila. Ikaw, Lord, ang magpalaki sa kanila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay ng protection, ilayo mo sila sa anumang mga sakit, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbibless sa bawat isa ng mga bata na ito. Alam ko, Lord, na mahal mo, Lord, ang mga bata. At ang sabi mo, Panginoon, kung hindi kami mag-asal bata, ay hindi kami makakapasok sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, dalayan ko, Lord, na mga kabataan na ito, Panginoon, ay maging kasangkapan mo, Lord, sa iyong ministeryo sa darating na mga panahon. Dalayan ko rin, Panginoon, ng Lord, na mag-produce ka sa mga, galing sa mga bata na ito, ng iyong mga gawa, na mag-usbong, Panginoon, at ganoon ni Lord, sasama namin sa kongregasyon na ito, mag-produce ka, Lord, ng iyong mga gawa, hindi lamang sa musika, ganoon ni Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita, sa pag-preaching, Panginoon. At alam ko, Lord, na ikaw ay kukuha, ikaw pipili, Lord, sa bawat isa, Lord, na nandito sa kongregasyon na ito. At patuloy din po namin dinadalangin, Lord, ang aming Pastor Bert, na wala sa lugar na ito. At i-bless mo siya, Panginoon, kahit saan man, Lord. Dinago mo, Lord, ang kanyang panyapak, i-bless mo ang kanyang buong sambahayan, at dalangin namin, Panginoon, ang total healing, Lord, ni Sister Joy, na sa mga darating na araw, ito, Lord, ay makasama namin dito, kasama namin na magpupuri sa iyo. Alam ko, Panginoon, ang desire ng kanyang puso ay maglingkod sa iyo habang siya ay nabubuhay, habang siya ay umihinga sa mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Lord, mag-provide sa lahat ng kanilang mga pangailangan, sa kanilang buong pamilya. At dalangin ko, Lord, sa bawat isa na nandito, Panginoon, na ikaw, Lord, ang mag-bless sa buong pamilya nila, Panginoon. At dalangin ko rin, Lord, si Pastor Ramila sa kanyang karamdaman, Panginoon, na ibalik mo, Lord, ang kanyang lakas. Ibalik mo, Lord, i-restore mo, Lord, ang kanyang kalusugan. At alam ko, Lord, na itong pastoran nito, Panginoon, ay gagamitin mo habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Maraming salamat, Lord, at dalangin ko rin, Panginoon, ang aming bansa, ang mga nanunungkulan, na nawa, Lord, ay magkaroon sila ng takot sa iyo. At ang lahat, Panginoon, magmula, Lord, sa Barangay Liber hanggang sa aming pinuno, Panginoon, ng aming Pangulo, ay magkaroon ng takot sa iyo. Ang bawat isa, Lord, sa Kongreso, sa Senado, Panginoon, na ang kapakanan ng kanilang kapwa, kapakanan ng mamamayan, kapakanan ng bansa lamang namin, Panginoon, ang kanilang atupagin. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, na ikaw, Lord, ang aming Diyos, ikaw, Lord, ang aming kasama palagi, at alam namin, Panginoon, na sa iyong pagbabalik, Lord, kami, Panginoon, ay iyong kukunin at dadalhin mo sa iyong kaharian, at sama-sama kami, Lord, magpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong mga pangako. Maraming salamat, Lord, sa mga provision mo. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Bisan padakilang Diyos, maraming salamat. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma 12 verses 1 and 2.
Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, galugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Aking tinatawagan ang maghahatid ng salita ng Panginoon na si Pastor John Peñaranda. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka? Ang sabi ng awit, huwag kayo magtaka, ba't kayo nandito? Oh. Bakit kaya taka? Ang pagdalo sa gawain ng Panginoon ay mandato ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Ano po? Kaya marapat lamang na iwasan natin ang magtaka ba't tayo ay pumupunta sa simbahan o sa sambahan. The very reason is to worship the Lord. Yun po yung ating nasa puso't isip. Yun po. At purihin natin ang Panginoon kasi sa kabila ng marami sa ating mga kapatiran ay may pinagdaraanan, most especially yung ating head pastor, si Pastor Bert, kanyang may bahay ay may pinagdaraanan. So, personally, dalawang feelings meron ako sa kasalukuyan. Number one is masaya. Then number two is medyo slightly malungkot. Why? Kasi hindi ko kasama yung aking the only number two. The only number two, which is my wife forever and ever. So, siguro sasabihin nyo, babaero pala si pastor number two lang si sister. Because, since na ako ipagalingin ng Diyos sa napaka-critical, I should say, critical. Kasi, kumbaga, between life and death, maaaring mabuhay, maaaring hindi. Pero, God is so good. Napakabuti ng Diyos. Kasi, binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon upang siya aking mapaglingkuran. Kaya, sabi nga, kahit anuman ang nagaganap, kinakailangan kong gampanan ang aking ipinangako sa Panginoon. Ayaw kong maiyak. Kasi, pinaranas sa akin ng Diyos kung gaano siya kabuti. Kung gaano siya magmahal sa kanyang mga anak. At yun, sa kabila ng 2 araw na taning sa buhay, hanggang ngayon, nakikita ninyo ako. Sabi nga ng iba, baka nagsisinungaling, lalo daw akong gumagwapo. Ayaw ko, nagsisinungaling yata sila eh. No? Kaya, purihin natin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At masasabi ko rin kayo, na mga kapatid ko sa Panginoon, napaka mga gwapo ninyo sa akin at napakagaganda ninyo. No? Kaya purihin natin ang Panginoon. Baka naman ako'y nagkukwento lang, pero hindi po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya tayo nandito for the two reasons, to worship Him in Spirit and to study His Word. Yun po yun. Ngayon, ang topic po natin sa kasalukuyan ay it's all about genuine worship or tunay na pagsamba sa Panginoon. Noong mga nakaraang linggo po,
doon po sa dalawa nating manggagawa ng Panginoon, mga batikang mangangaral ng salita ng Panginoon, si Pastora Milaen, Pastora Tubi, Pastora Beron, ay talaga namang binigyan nyo ng tunay na linaw ang kahulugan noong genuine worship po. At bago ko po ako pumalaot sa ating pag-aaral na ito, ay pasensya na po, Tagalog ko pumalaot, humayo o dumako pa, ay yun po ang ibig sabihin. Ang genuine worship, ang genuine is, ibig sabihin sa mga pakahulugan nila, ng mga magagaling sa mga salita, genuine means true, right, real, or authentic, ang sabi doon. Worship is reverence, or reverence, sabi niya, is, ang sabi pala doon ay, worship is reverent devotion and allegiance pledged to God or a God. Yan po ang sabi. So dito, dalawang bagay lang po yung ating pag-aaralan. Naalala ko si Pastor PJ. Tinanong niya ako kahapon kung ano raw yung reference ko. Ay sinabi ko, natawa siya tuloy. Ay, nagkaparehas tayo. Pero sabi ko, kung yun ang gagamitin mo, pero pinaubayan niya po sa akin na gamitin yung verse. Yan po. So, at saka nauna naman ako sa kanya. So, yun po. Dito, dalawang bagay lang po yung ating titingnan. Una, ay yung submit to God's authority and acknowledge His presence in our lives. Dapat po feelings yung gagamitin ko pero hindi yata angkop. And then, two is obey and acknowledge our relationship with Him. Yan po ang sabi. At ang ating pong titulo, and thank you, kapatid na Jerome, pagkabasa ng text. Ang title po natin ay, Genuine Worship is the form of worship acceptable to God. Yan po. Then, yung team natin na bibigyan katugunan ay, how can we show to God that our worship is genuine and acceptable to Him? At bago po tayo dumako doon, nais ko pong humiling sa Diyos ng tulong, gabay, karunungan, sapagkat wala po akong kaalaman, karunungan patungkol sa Kanyang kalooban. Kung kaya ang buhay kong ito ay isusuko ko sa Kanya at hayaan siya ang manguna sa akin. Kaya mananalangin po ako. Hallelujah. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil pinahintulutan niyo po ako nang maling tumayo sa pulpitong ito upang paggamit sa iyo sa paghahayag ng iyong mga salita. Panginoon, pakalinisin po ninyo ako kung sakali man pong may mga pagkukulang ako, may pagkakasala, sadyaman o hindi. Panginoon, patawarin niyo po ako na sa ganon, maging karapat-dapat po ako na makapaghayag ng iyong mga salita sa umagang ito. Lukuban po ninyo ako ng iyong Santong Espiritu at ikaw po ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman upang ito ay may paliwanag na mahusay, tumimo sa aming puso't isipan upang makapamuhay kami ayon sa iyong banal na kalooban. Inaasahan ko po, O Diyos, na ako po ay yung gagamitin. Alisin niyo po ang mga sagabal na maaaring ilagay ang kaaway sa paghahayag kong ito. Kaya ikaw po ang aking binibigyan laya na gumalaw o kumilos sa buhay ko upang ang katawan kong ito at buhay ay maging kagamit-gamit na maghayag ng iyong mga salita. Ikaw lamang, O Diyos, ang aking pupurihin, dadakilain. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, ang pagsamba sa Diyos ay ipinag-uutos po sa lahat ng tao mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang sabi nga po doon sa Psalms 29 verse 2, si Yahweh ay dakilain
Purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Ayon pa rin po sa Psalms 95 verse 6, tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at gumalang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. Ang sabi sa Juan chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba sa ating Panginoon ay pagpapakita ng ating pong na pagbibigay ng galang o honor sa ating Panginoon. Higit sa lahat, ang puso natin ay alam niya kung ano ang mga nilalaman nito sa ating pagsamba. Sa ating pagsamba sa Diyos, tiyakin natin na ito ay tunay at tapat mula sa ating mga puso na kung saan ito yung pinakasentro ng ating buhay, ang puso, na kung saan nandun din ang ating Panginoon naninirahan sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Dito po, sa ating pag-aaral na ito, kaya nabanggit ko nung 2 puntos lamang po ito ang ating pag-aaralan, ay tutugunin po natin yung katanungan na how can we show to God that our worship is genuine and acceptable to God? Doon po sa unang punto natin, ay makikita natin doon. At ito po ay mula kay Apostle Paul, nagbigay po siya ng mga guidelines upang siya nating sundin upang sa pagsamba natin ay hindi tayo magkaroon ng pagkakamali o pagkukulang sapagkat itong guidelines na ito ang magiging panuntunan natin para makapagsamba tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Unang punto sa ating pong pag-aaral is submit to God authority and acknowledge the presence, His presence in our lives. Sa masaganang habag ng Diyos po sa atin, ang sabi ni Apostle Paul doon sa verse 1, ako'y namamanhik sa inyo. Iaalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nabanggit ko po kanina, sa ating pagsamba, alam ng Diyos kung tunay nga ang ating pagsamba. Walang nalilihim sa Kanya, kaya marapat lang na ating damhin ng Kanyang presensya ay nasa sa atin. Nasa ganon, na ipapakita natin na ang pagsamba natin ay tunay. Sabi nga, sa John chapter 4, verse 23, ngunit darating ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ngayon, paano po natin gagawin yung bagay na ito? Tayo po ay inatasan sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Isang kapamaraanan ay we must sing and give praise His name wholeheartedly. Ano sabi po roon? Ay sing and give praises to Him with wholeheartedly. Sabi niyo, sapagkat praising is to worship or to give honor to our God. Ang sabi doon sa Psalms chapter 9 verse 1 and 2, ito po ay memoryado ng iba. Ang sabi doon, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahang ginawa mo, Yahweh, aking isa sa isay. In verse 2, dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Kapamaraanan ng Diyos ang ating ginagamit upang tayo
ay makaawit, makapagpuri sa Panginoon, sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid ko sa Panginoon, habang nag-aawitan tayo kanina, hindi ko maiwasan na maluha sapagkat ang mga mensahe ng ating inawit ay tunay nga po napapanahon sa paksa natin. Ano po? Kasi walang katulad ang ating Diyos. Walang katulad sa lahat ng aspeto na ating nararanasan sa buhay na ito. Kaya marapat na sa pag-aawitan natin, na ipapakita na natin na tayo ay tunay ang pagsamba sapagkat in-express natin, hindi lamang sa salita, maging sa kilos natin, ay naipapakita natin sa Panginoon na tayo ay tunay na sumasamba sa Kanya. Sapagkat sa pag-awit pa lang, sa pagbanggit ng mga awit na iyan, sa pagbuka ng ating mga labi, na tayo nagpupuri sa Panginoon, ang Diyos ay napaparangalan sa buhay natin. Sapagkat kung tayo po sa pagdako sa ating pananambahan ay hindi natin nafe-feel o hindi natin kinikilala na nasa sa atin ang presensya niya. Isang katanungan, mararanasan kaya natin ang kumanta o umawit o magpuri sa Diyos kung hindi natin kinikilala na nasa atin ang kanyang presensya. Di ba? Kasi ang pag-aawitan at pagbabanggit ng papuri sa Diyos ay isang karapat-dapat na mga pananalita na nagmumula sa kanyang mga tinubos. Kasi wala tayong ibang masasabi sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, kundi ang magpasalamat. Kasi sa kabutihan ng Diyos, walang papantay. Walang katulad. Bakit? Kasi siya yung mayroong katangian na hindi mo pwedeng questionin. Sapagkat siya yung may alam sa lahat ng bagay na ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya bilang anak ng Diyos, ang pag-awit at pagpupuri sa Kanya ay isang bahagi lamang ng pagpapakita at pagpapadama natin sa Kanya na tayo ay tumutugon sa pag-ibig niya sa atin. Wala naman tayong kakayanang ibigay ang ating mga sariling ito sa sarili nating kapamaralan, kundi ang request lang dito, pag tayo maghahandog ng ating mga sarili, may mga katangian ito na dapat nasa sa atin. Ang sabi, it is alive. Ito ay buhay, living sacrifice. Buhay, banal, nakalulugod sa Diyos. Mahirap man i-apply, literally and physically, but in spiritual aspect ng ating mga buhay, magagawa po natin ayon sa udyok ng banal na espiritu na nasa sa atin. Kasi hindi natin magagawa yung sumamba sa Kanya kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin. Ano po? Kasi ang sabi ng John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Po, gano'n yun. Kaya sa ating pagpupuri at sa ating pag-awit, ipadama natin sa Kanya yung buong puso, buong kaluluwa na tayo ay tunay na sumasamba sa Kanya. Nafe-feel natin ang Kanyang presensya sapagkat siya yung ating Diyos na may pag-ibig at may pagkalinga sa atin. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya po marapat na awitan at purihin natin siya bilang tanda na tayo ay sumasamba sa Kanya na totoo sa puso natin. Pangalawa,
Maliban sa pag-aawitan, natalakay ito yata sa young couple kanina. Doon sa pangalawa, give thanks to Him o sa Panginoon. Ang pagpapasalamat or thanksgiving is to express gratitude, to acknowledge God's goodness. Ano po? Ang pagpapasalamat ay pagkilala, ay isang pagkilala ng utang na loob natin sa Diyos, sa Kanyang kabutihan sa atin. Kasi, sino ba ang walang utang? Lahat nabuhay sa utang. Utang na loob natin sa Diyos ang lahat. Buhay, lakas, lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos. Kaya sabi nga natin, walang ibang masasabi, kundi maraming salamat po Diyos. Kasi ito lamang yung may mababanggit namin na pangungusap. Bagamat sabi nga sa awit, kulang ang mga salita upang ating maparangalan ang Diyos. Kinakailangan po natin. Pero may isang salita na kailangan natin laging banggitin sa Diyos sapagkat ito yung expression natin na tayo ay may utang na loob sa Kanya at kinikilala natin ang Kanyang kabutihan. In Isaiah chapter 12 verse 4, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang Kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakila ng Kanyang pangalan. Sabi pa din sa awit chapter 35 verse 18, at sa gitna niya o mga kapulungan, ikaw o Yahweh, pasasalamatan, pupurihin kita sa harap ng tanan. Ano ba sa Tagalog na mababaw yung tanan? Lahat. Ang alam ko po, yung tanan is Visayan word. Kalahat. Napakinggan ko po ito, sabi, magandang gabi sa indon tanan. Yan po. Ito yung ginamit sa translation ng Bible na kinuha ko sa MBB. Ang sabi ron, pasalamatan, pupurihin kita sa harap ng tanan. Yan ang banggit. Sa harap ng lahat. May Ilonggo ba yung pastora? Ilonggo. Ayan. So, ang nag-translate siguro nitong Bible na ito, Ilonggo. Si pastora siguro. So, yun. Ngayon, ang pagpapasalamat natin ito sa Panginoon, dapat hindi nawawala sa ating puso, sa ating isip, and lalong-lalo na sa ating mga labi. Ang sabi nga magpasalamat kahit sa maliliit na bagay lang. Sapagkat sa maliit na bagay, lalong na-appreciate ng tumatanggap yung maliit na bagay. Bakit kanyo? Ang maliit na bagay, kapag tinanggap mo ng bukal sa puso at ibinigay sa iyo ng bukal din sa puso, ang bagay na ito ay lumalaki. Bakit kamo? Yung concern mo na nagbigay and concern ng binigyan, nagkakatugma, nagpo-produce ito ng relationship. Ang relasyon ng dalawang tao ay hindi lamang husband and wife relationship, parents and children relationship, tao at ang Diyos relationship. Ang pagkakaroon ng relasyon, nadidevelop yan through giving and receiving. Bakit? Kasi kung walang nagbibigay, walang tatanggap. So, ganun po. Sa Diyos at sa tao, marapat lamang na i-practice ng bawat mananampalataya o mga anak ng Diyos ang salitang, salamat, Panginoon, dahil niligtas mo ako
dahil minahal mo ako, pupurihin kita, pasasalamatan kita habang ako'y nabubuhay. Po. Kung ang pagpapasalamat sa Diyos ay marapat lamang na hindi mawala sa mga labi ng kanyang mga tinubos. Sapagkat ang salitang salamat ay isang mahalimuyak na samyo sa ating Diyos. Kung naghahandog tayo ng ating mga sarili na buhay, banal, ang salitang pasasalamat na nagmumula sa puso ay isang samyo na humahalimuyak sa pandinig ng Diyos. Ano po? Sabi nga nila, nung may ibang comment sa preaching ko, masyado daw akong literal and practical. Pero ito lang ang masasabi ko. How can we apply spiritual lives kung walang practical and literal application? Sapagkat ang spiritual ay unseen thing. Hindi nakikita mga bagay. So para makita, ay kapatid, mahal na mahal kita. Wow, ang sarap pakinggan. But without works, faith without works is dead. Useless po. Kaya nagiging buhay ang pag-ibig kung mayroong action. Oh. Paano ipinakita ng Diyos ang spiritual salvation natin? Noong si Kristo ay mapako sa cross. Spiritual po yun sa atin. Na-save tayo through Jesus Christ by faith. At yun po ay libre lang ginawa ng Panginoon. So, another one is ito. Maliban sa pagpapasalamat, ay ito. Nabasa niyo po. Love and serve Him wholeheartedly. Nabanggit na naman natin. Service or serving is to perform a particular function. O, ano bang function natin bilang mananampalataya? Maring sa ministry ng music, ministry ng, kung maraming ministry and church, paano tayo nagpapunksyon sa paglilingkod natin sa Panginoon? Love and serve Him wholeheartedly. Pag sinabi natin buong puso, in Deuteronomy chapter 11 verse 13, kaya nga, sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Ano yung suggestion dito ng author ng Deuteronomy chapter 11 verse 13? Ang ating pagsamba, ang ating paglapit sa Panginoon, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay buong puso at kaluluwa. Kung nakukuha nating maglingkod sa ating mga amo dito sa lupa ng buong puso, buong katapatan, tayo ay binibigyan ng tinatawag na pabuya sa Diyos. Higit pa sa pabuya ang ibibigay niya sa atin. Naalala ko noon, nagtatrabaho pa ako. Sabi ng amo namin, maging tapat ka lang sa pagtatrabaho dito, aasinso ka. At hindi ko naman po pinagmamalaki. Nung may trabaho po ako, hindi po ako magaling, masipag lang ako. At hindi rin sa pagmamalaki. Bakit kanyo? Maagap akong pumasok, tapat ako sa pagtatrabaho, higit sa lahat, masipag ako. Hindi ko po yung pinagmamalaki. Pinupuri ko ang Diyos kasi binigyan niya ako ng ganong katangian. Hindi akin yon. Kahit kailan, hindi ko itinataas ang sarili ko ron. Pero, sinasabi ko sa inyo, halos
Ayan po. Kaya sa Panginoon, minamahal ko sa Panginoon, sa ating Diyos, pag nagtatapat tayo sa paglilingkod sa Kanya at buong puso natin ginagampanan, ano man yung tungkulin o ano man yung function natin sa ministry na nandoon kayo, maging tapat lang tayo sa ating paglilingkod at masigasig tayo, masipag natin ginagampanan ito, ang reward ng Diyos sa atin ay nandyan lang. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng ating kakailanganin sa buhay na ito. Sapagkat sa paglilingkod natin sa Diyos, diyan niya tinitingnan ang value ng service natin sa Kanya. Bakit? Sa tao, pwede kang magbalat kayo ng paglilingkod. Pwede kang tapat, pero hindi ka naman masipag. No? Kaya marapat lamang na lagi nating isa puso, isa isip, bilang lingkod ng Diyos, number 1 natin gawin palagi, yung tapat tayo sa ating paglilingkod. Susunod na lang yung sipag at tiyaga mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang katapatan ang number 1 katangian ng lingkod ng Diyos. Opo. So, ang sabi nga doon sa Deuteronomy chapter 11 verse 13, ang sabi roon, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Yun po ang kanyang mga sinabing salita. Kaya marapat lamang na tayong lahat na pinili ng Diyos, hindi lamang pinili, niligtas pa, biniyayaan ang buhay na walang hanggan. Wala tayong ibang gagawin kundi maglingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa nang sa ganon yung mga biyaya at pagpapala na inilaan ng Diyos sa atin ay tunay na matatanggap natin ayon sa Kanyang kapanahunan at ayon sa Kanyang kalooban. Gawin lang natin ang bahagi natin bilang lingkod ng Diyos. Hello? Gising pa kayo? Akala ko, nagising na lang ako. So, pangalawa, obey and acknowledge our relationship with Him. Paano ba natin, tama kayo sa sasabihin ko? Ganito. Nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ipinangako ang banal na Espiritu. Pumasok sa atin, di ba sabi doon? John chapter 1, verse 12. Datapot ang sino mang sumampalatay at tunggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan ng taos sa puso at tinanggap din ang Panginoong Hesus na bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, buong puso rin o taos sa puso, ang banal na Espiritu Santo ay sa kanya o sa atin. At ito yung sinasabi rito na obey and acknowledge our relationship with Him or with the Lord. Doon po nagkakaroon ng personal na kaugnayan ang tao sa Diyos. Nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus na siyang Panginoon ang tagapagligtas ng ating buhay. Ano po? Kaya, kinakailangan natin ito, sa pagsunod natin ito, alam natin at inaangkin natin na ang kaugnayan natin sa Kanya ay tama at totoo sa ating paglilingkod sa Kanya at sa ating pagsamba sa Kanya. Ang sabi nga ay, obeying is to follow the commands or guidelines. Ang pagiging masunurin sa kalooban o kautusan ng Panginoon ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang pagiging masunurin ay isang halimbawa na ipinakita ng Panginoong Hesus sa Kanyang Ama nung siya ay namubuhay pa dito sa lupa. Ang pagiging masunurin ay ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa. Ipinakita at ipinadama ng Panginoon ang Kanyang pag-ibig at pagsunod sa Ama. Ang sabi nga ni Apostle Paul doon sa Philippians chapter 2 verse 8, siya ay nagpakumbaba
at naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Yun po ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Church of Philippi. Ano po? So doon yun, makikita natin na ang pagsunod na ito ay hindi rin sarili natin invento, kundi ito rin po ay halimbawa na ipinakita ng Panginoon kung paano siya sumunod sa kanyang Ama, tayo man o tayo rin na kanyang iniligtas ay may kakayanang sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Ano po? Kasi meron tayong modelo na dapat sundin sa pagsunod sa Panginoon. At nanguna na dyan ang ating Panginoong Jesus. Ano po? In Romans chapter 12 verse 1 and 2, may magandang plano ang Diyos sa atin. Ano po? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng binagong buhay. Kumbaga, renewed minds. Nabanggit kanina ni kapatid na Noel Reblando. Na kung saan, dapat ito yung buhay natin. Mayroong binagong puso at binagong kaisipan. Ano bang reason bakit binigay yung, ang sabi ni Apostle Paul doon, ay ihandog daw natin ang ating mga katawang buhay banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karampatang pagsamba natin sa Kanya. At ang sabi doon, mag-iba kayo ng inyong pag-uugali. Huwag tayong sumunod sa pattern ng mundong ito, kundi gawin natin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Pakita nga yung text natin, Vincent. Romans 12 verse 1 and 2. And then, brothers and sisters in the Lord, please read aloud the verses. Sabi roon, basahin po natin ng sabay-sabay. Let's read in unison. Brothers and sisters, God has shown you His mercy. So I am asking you to offer up your bodies to Him while you are still alive. Your bodies are a holy sacrifice that is pleasing to God. When you offer your bodies to God, you are worshiping Him. Ibang salin po yan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Malinaw po sa atin, yung karapat-dapat na pagsamba ay mayroong buhay, banal na pagsamba sa atin. Kasi ang Diyos ay banal, marapat din tayo na sasamba sa Kanya na mayroon tayong buhay na banal para sa ganon. May pakita natin na nakapagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ano po? Dito, sa pagiging masunurin natin na mayroong pag-ibig sa Diyos, lagi po nating alalahanin na tayo ay naligtas dahil din sa pag-ibig ng Diyos. Naligtas tayo dahil minahal tayo ng Diyos. Sumusunod tayo kasi mayroon tayong dapat natuntunin na sinusunod gaya ng halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Katangian pa rin sa ating pagsunod sa Panginoon, pangalawa, obey faithfully. O pag sinabing faithful tayo, hindi tayo nagbabago. Parang pag-ibig natin sa ating asawa. Tunay ba ang pag-ibig natin sa ating asawa? Hindi yon nagbabago. Kung paano ka minahal nung ikaw ay nililigawan pa lang at kung gano'n siya minahal nung kinanliligaw sa kanya, hindi yon nagbabago. Although, paminsan-minsan ay nagkakaroon kayo ng kaunting enkwentro, pero nananatili pa rin yung sinasabing unang pag-ibig natin sa isa't isa. Bagamat may nakaraan, halimbawa, nagkaroon ng mga ex na ganyan, pero kung sino talaga ang sinamahan mo sa kasal, yun ang pinakamamahal mo. Bakit po? Kasi
Hindi mo pakakasalan ang isang babae kung hindi yan ang pinakamaganda ng babae sa balat ng lupa. At ikaw namang babae, hindi ka pakakasal sa isang lalaki kung hindi yan ang pinakapogi na lalaki sa balat ng lupa. Di ba? Kaya, masasabi lamang natin na ang dalawang tao, babae at lalaki, ay mag-asawa kung ito'y buklod ng kasal. Hindi kayo mag-asawa kung walang kasal. Ang sabi ng tatay ko, nakikisalo lang kayo. Tama po ba yun? Kaya sa mag-asawa, linawin ninyong mabuti kung talagang kayo'y mag-asawa. Kasi ang mag-asawa ay binuklod ng matrimonya ng kasal. Oh. Sinong may asawa? Ako lang yata eh. Okay, purihin ang Diyos. Totoo kayo sa inyong asawa. Ano? Yeah. Bakit tayo napunta sa pag-aasawa? Obey faithfully. Ang sabi nga doon sa Romans chapter 12 verse 2, paano tayo magkakaroon ng renewed na kaisipan, mga binagong isip? Mag-iba ng isipan para mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya. At talagang ganap. Ang parangal ng Diyos ay laging nasa lahat ng sumusunod sa Kanya. Wala yatang naniniwala doon. No? Ang parangal daw ng Diyos ay laging nasa mga masunurin sa Kanya. Naikwento ko nga sa inyo, yung kung bakit ako nakakatanggap ng gano'n. Masipag lang ako, hindi ako magaling. Pero sa Panginoon, masipag kang maglingkod sa Kanya, hindi lamang ikaw ang nagbibinipisyo, kundi siya rin. Ano yun? Napaparangalan mo siya dahil sa iyong katangian na ginagamit sa paglilingkod sa Kanya. Minsan kasi nag-uusap kami ni Pastor Robert, paano ba kaya may apply yung salitang malasakit? Meron tayong programa sa gobyerno na malasakit. Di po ba? Paano ba nangyayari o nagaganap yung word malasakit? Kapatid na Beron, ano ba yung malasakit? Wala. Maganda ito eh. Kapag ang malasakit ay na-apply sa buhay, may nagbibinipisyo. Hindi po ba? Sa gobyerno natin may malasakit. At kapag ikaw ay, tawag dito, na napagkalooban ng malasakit, mayroon kang binipisyong natatanggap. Sino dito yung nakaranas ng malasakit? Nagtamasa sa malasakit. Okay. Kita nyo? O yun. Ang malasakit, kapatid na meron, ano bang mababaw na Tagalog ng malasakit? Sakripisyo. Damay o malalim na pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa. Malasakit. Kasama na doon yung pag-ibig, pagmamahal. Malalim na pagbibigay mo ng pagmamahal sa kapwa. Malasakit. Pag-ibig na at malasakit ay pinagsama. Ano po? So dito, makikita natin na kapag tayo may pusong binagot bago ang ating kaisipan, ang ating mga iniisip ay hindi lamang kapakanan ng sarili natin, kundi kapakanan ng Diyos at kapakanan ng kapwa natin. Kasi ang salitang malasakit ay binubuo ng mga bagay na tinatamasa ng bawat isa. Kung wala nagmamalasakit sa gobyerno na mapaayos ito, ating bayan,
Hindi tayo mabubuhay ng medyo maayos sa bansa natin. Medyo maayos lang. Kasi may mga nanunungkulan, hindi ako nanguhusga, based on observation lang. Marami nasa nanunungkulan na yung salitang malasakit sa bayan ay kulang. Malasakit lamang pag nangangampanya. Pag akong binuto ninyo, pasisiminto ko ang kalsada ninyo, pati kayo, ipasisiminto ko. Di ba? Lahat ng kalsada, pasisiminto ko, pati kayo, sisimintuhin ko. Di ba? Ganon ang mga politiko. Pero yung salitang malasakit, medyo karirit lang. Ano po? So, ganun po. Sumunod tayo sa Panginoon ng may katapatan at magbibinipisyo tayo mula sa Kanya at ang Diyos din naman ay magbibinipisyo sapagkat Siya ay napaparangalan natin sa buhay na ito. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, alalahanin ninyo si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat Siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama Niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Imagine that. Ano lang ang puhunan mo? Masunurin at tapat ka? Ano ang magiging benepisyo? Ito ay hindi lamang sa iyo, kundi hanggang sa 1,000 salin lahi ng iyong lahi ay tatamasahin ito. Kung sa atin ay nag-umpisa ang ganitong pagkilos o paggalaw sa buhay natin. Then, pangatlo, serve and offer ourselves or body as living sacrifice. Nabanggit ko na. Romans 12 verse 1. Sa paglilingkod natin sa Diyos at pag-aalay ng ating mga katawang buhay, banal ay sinisimbolo ng ating spiritual na relasyon sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos noon, tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, as new creation, the old that's gone, and the new has come. Ang sabi ron, sila ay mga bago. Bagong nilalang spiritually, not physically. Ano raw sila? They are new creation. Bagong nilalang. Sino ang pinanganak lang kahapon? Pag pinanganak ka kahapon, bagong lalang, bagong panganak. Tayo, kung titingnan natin literally, dalawang kapanganakan ang dinanas natin. Tama ba ako? Dalawang kapanganakan ang naranasan natin. Physical and spiritual birth. Po, ganun ang ating naranasan. Kaya dito, ang ating kaugnayang spiritual sa Panginoon, ang siyang nagpapatutuo na tayo ay mga bagong tao. Kasi may bago tayong buhay, may bagong pag-uugali, may bagong, hindi lang bago yung mukha. Yes, lalong nagwapo, lalong gumanda. Sa katangian, higit sa lahat, na bagong-bago na tayo. Bakit? Ang bagong-bago sa atin, tayo ay meron ng kaugnayan sa Diyos. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Ang Panginoong Jesus lamang ang dapat nating kilalanin na siyang Diyos ng ating mga buhay, na sa ganon, wala nang ibang Diyos tayong kikilalanin kundi siya lang. Kung makikita ninyo yung pakita nga in 1 John chapter 5 verse 20, pakipakita nga. 1 John chapter 5 verse 20.
We also know that the Son of God is come. He has given us understanding. Now we can know the one who is true, and we belong to the one who is true. We also belong to His Son, Jesus Christ. He is the true God. He is eternal life. Opo, ganun sabi. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siyang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Wow, ang ganda. Purihin ang Panginoon. Yan po tayo. Ang Diyos natin ay totoo, tunay. Kaya marapat lamang tayo na maging tunay na anak niya. Hindi tayo tinatawag na nag-aangking, anointed son ka, pero ikaw ay nagtatago. No? Yun yung kainaman ng tunay na anak ng Diyos ay mayroong bagong buhay at ang bagong buhay niyan ay nananatili at sumusunod sa kalooban ng kanyang ama, nagsugo sa kalooban ng kanyang ama, na kung saan ito yung halimbawang sinunod ng Panginoon at tayo man ay susunod rin bilang mga spiritual son ng Diyos, ay ganon din ang ating gagawin. Bagong tao, may bagong buhay, at higit sa lahat, may kaligtasan. Sinasabing buhay na walang hanggan. Apo. Yun, meron tayo nun. Subukan po nating tapusin na ito. Parang hindi na yata kayo interested. Ganito po, sa ating masasabing pahapyaw na pagsasara ng ating pinag-aaralan, ang sabi ng ating Panginoon, doon sa Romans chapter 12, verse 1, basahin ko ulit. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinahabagan, kinawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba natin sa Diyos. Mga minamahal ko sa Panginoon, ang mga salitang ito ng Diyos na ibinigay sa atin sa umagang ito ay yung conclusion ko po na binigay dito. True or genuine worship ay nangangailangan ng submission to God's authority and acknowledge His presence in our lives. And then, pangalawa, obey God and acknowledge our relationship with Him. Doon po sa ating challenge sa buhay, in Hebrews 13 verse 15 to 16, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Verse 16, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Kapatid, mayroon po tayong kanta. Sa'yo, wala kang katulad, wala nang
Tunay, O Diyos, na wala kang katulad. Kaya marapat lamang na kami, O Diyos, ay sasamba sa inyo ng tunay sapagkat ito ang hinahanap mo sa mga sumasamba sa iyo. Kaya, O Diyos, salamat po sa iyong mga panuntunan na aming susundin sa aming pananambahan sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, at turuan na ang mga salita mo ang silang naming papakinggan, susundin, sapagkat ikaw ay isang Diyos na masunurin. Kaya, Panginoon, salamat sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Umasa kami, O Diyos, na sa pamagitan ng paalalang ito mula sa iyong mga salita, kami, O Diyos, na iyong pinili at hinirang ay makasasambat ng tunay sapagkat ito ang nais mo na gawin namin. Kaya mapurihin ka, dakilain ka. Ito po ang dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Amen at amen. Buksan po natin ating mga Biblia sa Malakias 3:10 po. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Iyuko po natin ating mga ulo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, amin pong idinudulog ang aming kaloob na ito na mula sa inyong mga anak na pinagpala. Naway magamit po ito sa inyong mga gawain po ng church na ito. Panginoon, lalo niyo po pa po kaming pagpalain upang pagpalain din aming mga pagpapala sa iba. Ama, ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos ang sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin na pumunta. Walang ilaga, panluran, silangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala ang aking nakapanta. Ngayon po tayo po ay makakatunghay ng isang presentasyon na magmumula po sa Kids Ministry. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in my word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me.
Dadakot na po tayo sa ating mga announcement. Ang ating pre-service prayer po ay nagsisimula po siya ng Sundays, 7:30 a.m. to 8 a.m. Ang ating Sunday school naman po ay nagsisimula po ng Sundays, 8 a.m. to 9 a.m. Ang ating worship service naman po ay nagsisimula ng Sundays, 9 a.m. to 11:30 a.m. Ang ating choir practice naman po ay to be announced, but mostly po siya is 2 p.m. Sunday po. Ating praise and worship practice naman po ay to be announced din po, pero mostly po siya 9 a.m. Saturday naman po yan. Ang ating intercessory prayer naman po ay Saturday, 5:30 a.m. to 7 a.m. Ang ating midweek service naman po ay nagsisimula ng Wednesday, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Ang ating operatory prayer for next Sunday is si Mark Jerry Servidad. Ang ating naman po ang opening prayer ay si Earl Aaron Paul Peodoroda. Ang ating speaker for next Sunday po ay si Pastor PJ. Ating pastoral prayer naman po ay si Pastor Bert. Marami pong salamat sa hinihandog na bulaklak ni Brother Aldrin Bedia. Ang ating flower offering naman po para sa susunod na linggo ay si Sister Leonie. Ang ating family presentation naman po para sa susunod na linggo ay Arcelon Family. Meron din po tayong memorial service package as low 240 pesos per month. If interested po kayo, may pag-ugnay lang po kayo kay Pastor Bert. At gayon din po, meron din po tayong 5 pesos per day challenge to support our Project Hagay. If interested po kayo, may pag-ugnay lang po kay Sister Miles. Ganon din po, ating Project Hagay is also ongoing. Makikita nyo po yan sa gawing kaliwa nyo po. If interested din po kayo, makipag-ugnayan lang din po kay Sister Miles. Ganon din po ang ating church membership form. Is available to fill out din po siya. Kung may interesado po kayo, makipag-ugnayan lang din po kayo kay Sister Miles. Ang ating cleaners naman po para sa Sabado is young couple po. Para sa ating additional announcement, gaganapin po ang ating worship day sa susunod na linggo, September 22, 2024. Inaanyayahan ko po na kayo ay dumalo sa araw na yun. Yun po. Kung wala na pong karagdagan, tinatawagan ko na po si Pastor Jan para sa ating benediction. Panginoon, tunay nga pong napakabuti mo. Kaya kami, O Diyos, ay patuloy na magpupuri, sasamba sa inyo, sapagkat ito ang nararapat namin gawin bilang mga anak mo. Ama, salamat po ng marami sa iyong mga salita namin na pagbulayan. Dalangin po namin, O Diyos, na mga salita mong ito ay dapat namin sundin upang maging karapat-dapat ang aming pagsamba sa inyo sapagkat ang tunay na pagsamba ang iyong kinalulugdan. Kaya Ama, salamat po sa mga salita ito. Dalangin po namin na ito iyong itimo sa aming puso
At higit sa lahat, ito'y lagi naming maalaala, laging isipin na sa ganon, Panginoon, ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo at ang aming pagkakilala sa inyo ay tunay nga pong manatili at hindi magbago sapagkat ikaw yung Diyos na di nagbabago. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami ay laging dudulog sa inyo ng may pagpupuri at pagpapasalamat. At dahil dyan, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nakarinig ng iyong mga salita sa umagang ito, ay amin pong itinataas sa inyo, mga kapatid namin ito, mga mahal ko sa Panginoon. Inyo pong baunin, dalhin ninyo sa inyong mga buhay, ang biyaya na salita ng Panginoon na inyong napakinggan, baunlarin ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga negosyo ay bigyan nila ng kasaganaan, gayon din proteksyonan ang lahat ng inyong mga iniingatan sa buhay sapagkat tunay na ikaw nasa Panginoon lamang ang ating pag-asa. Kaya mga kapatid ko, lahat ng kabutihan, lahat ng kasaganaan, kapayapaan ng Diyos ay lagi ninyong maranasan sa buhay na ito. At bilang pagtanaw ng utang na loob namin sa Panginoon, sa iyo, O Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Purihin natin siya.